Hello, ako si Charlie A. Marangal Jr. From BS Math 3A. Ah, Gagawin ko ngayon tong final project namin sa time series analysis. Ayan, which is mag-forecast tayo. Yan, mag-forecast tayo. Kukuha tayong kumuha ko ng data na galing sa internet. So, ito yon yung monthly milk production. Yan, tapos yung CSV file. So, ang goal natin ngayon ay ma-forecast. So, kailangan natin ma-forecast siya. Ayan, tingnan natin yung month. Simula 1962, tapos hanggang 1975. So, ang goal natin ay ma-forecast natin yung future. Hanggang, siguro, 1 year lang siguro. Siguro hanggang December 1, 1976. So, ayun. Ayun yung goal natin ngayon. So, papayta ko sa inyo kung paano siya ipa-forecast. Yan. So, ang magiging setup nga pala natin ngayon, ang magiging setup natin, ayan meron na ako ditong mga code. Naka-setup na siya, nasa code na siya. So, i-restart ko lang yung kernel. Yan. Na-code ko na siya. Para mas madali natin kasi time consuming kasi kapag itatype ko pa yung yung bawat syntax. Ikakopy ko na lang siya tapos i-explain ko na lang sa inyo kung ano nangyari dito sa yung mga syntax niyan. Yan. So, let's start. Nga pala, i-assume ko na na marunong na kayo mag-forecast o marunong na kayo gumamit ng Jupyter, yan, Python. So, ayun. Yan. So, forecast. Una muna, itong import pandas as PD. So, ito ang pinakagagamitin natin yung pandas, yung library na pandas. So, if enter ko lang. Yan. Import pandas as PD. Tapos, i-read na natin yung itong yung file natin na in-upload natin. Nga pala, kailangan pag i-read niyo yung file, yung CSV file, kailangan nandun siya nasa folder siya. Dapat nasa folder siya. Kasama nasa isang file folder siya. So ayan. Pagkatapos nun, tingnan niyo yung pagmasdan niyo. So, copy siya. Yung month 1962 tapos 589. Copy siya. Tapos, check natin yung dulo kung hanggang saan. 1975. Tapos ito, 1975. 1201 tapos 843. So, copy siya, di ba? Ibig sabihin, read na natin yung file. Nasa na siya. Nandito na siya sa data frame na df milk origin. Yan, origin. Tapos, next ay, ang gusto ko kasi, itong month na to, gusto ko siya maging index natin. So, dapat andito siya. Andito siya sa sa index. Index kasi ito. Index eh. So, ayan. Nasa index na siya. So, ano nangyari? Ayan. Ni-read natin yung ni-read ulit natin yung file na to. Tapos, nilagay natin yung parse dates. Yan. Yung equal siya sa dun sa column naman. Which is ito. Column naman. Yan. Tapos, ginawa natin siyang index. O yung month. Index column month. So, ayun. Since natin para mas maganda siya tingnan. Diba? Mas maganda siya tingnan. Kapag ganyan. So, next ay i-copy natin yung data frame natin na original. Para kasi nagkaka-error siya minsan kapag yung ginagamit mo nagkakaroon siya ng warning ganun. Kapag yung ginamit mo ay yung original na pinang-read mo ng CSV file. So, lalagyan din siya ng copy para gagamitin natin all throughout yung forecast natin na to.
Tapos, ang ginawa ko dito ay, yan. Tapos, yan, yung milk, itong milk na to, series siya, tapos, ayan, nilagay ko lang yung yung series na, yung milk production, ito, para mas madali natin ma-access mamaya, para hindi na tayo magta-type na, halimbawa, ito-type pa natin to, ayan, para lang ma-access natin ito. So, mas maganda kung ilagay natin sa isang series na variable. Yan, yung milk, yan. At, tapos next ay, tignan natin yung info. Ayan, tingnan natin. 100 dito sa .info na to. Ilagay niyo lang yung ayan, .info. Dito sa .info na to, ayan, makita niyo kung ilan yung entries. Kung ilan yung yung date, yung rows. Yan, parang ganun. Yan, tas makita niyo rin yung index. So, 1962 to this January 1, 1962 to December 1, 1975. Tama, di ba? Kanina yun? Tapos, ayan, makita niyo rin dito yung series name. Ayan, milk production. Which is ito. Ayan. Tapos, itong yung null count D-type. So, 168 null. Ibig sabihin, yan, hindi siya null. Kasi kapag null, nakasunod NaN. So, ma-check nyo yun. So, kapag halimbawa, itong null ay naging 167. So, ibig sabihin, meron kayong null, meron kayong null na tawag dito, na data. So, kailangan nyo siya i-clean. So, kailangan siya i-replace sa kung ano man gusto nyo maging value ng null para ma-forecast na siya. Kasi kapag may null pa rin doon, hindi nyo ma-forecast yung yung data nyo. So, ayun lang. Next ay ito. Next, milk.describe. So, ayan. Itong milk.describe naman, makita niyo kung ilan yung count. Tama, di ba? 168 yung entries. So, 168. Tapos yung mean naman nung milk production, ito. 754.708. Tapos, yung standard deviation ay 102.204. Yan. Yung minimum na entry ay 53. Tapos, ayan, 25%, 50%, 75% yan. Tapos yung maximum ay 969. So, ayan. Since, mapapansin nyo, puro 0.0000. Kasi naka-float 64 siya. So, kaya, may decimal. Tapos, next ay, so, yan. From matplotlib, import pplot as plt. So, dito naman, etong pld.rc. So, ang ginawa, kaya ko to nilagay para may default na tayo na figure size sa bawat dun sa bawat magiging plot natin all throughout the yung forecast natin. So, meron na siyang size. Ito, 20 by 10. So, ito, yung width niya ay 20, tapos yung height nung plot ay 10. So, makita nyo mamaya na pare-parehas lang yung size ng plot natin. Yan. Ito lang yung syntax. plt.rc. Tapos, ayan, figure, fig size equals, ayan, yung yan, 20 yan by 10. So, yan. Tapos, next ay, itong plt. Titignan na natin yung itsura nung plot nung actual data natin. So, ito yung itsura niya. Kung makikita nyo, ayan. Kaya kita di ba agad may seasonality siya. Tapos, pataas siya. Yan, may trend. So, para ma-confirm natin kung meron nga ba talagang seasonality at saka trend yung data natin. So, i-decompose natin siya. So, ito. Nga pala, explain ko yung ito. Ayan, plt.title, tapos plt.xlabel time, tapos ito nyo, plt.xlabel, ito, time, tapos plt. Y-label, milk production. Tapos, may grid siya, tapos, pinaplot ko lang, tapos plt.show.
Tsaka oo nga pala, tingnan niyo, kung titingnan niyo 'to, kapag hindi ko nilagay yung purely.show, magkakaroon siya ng ganito, yan. So, para makita niyo pa rin naman yung data, yung ano, yung plot. Pero ano, ito, nakaka-bother lang ito. So, kaya, mas maganda kung magay yung plt.show. Yan. So, kaya siya. Diba? So, ayan. So, since nakita natin yung ano, yung itsura ng ano, ng graph natin. So, na-confirm, hindi pa natin na-confirm, pero ano, obvious naman na ano na meron siyang trend at saka may seasonality. So, next ay yung ano, yung tingnan natin, eto, para mas lalo natin ma-confirm na may trend at ano, may seasonality yung ano, yung ano natin, yung data natin, ayan, nag-import tayo ng ano, ng from stat models.tsa seasonal import seasonal decompose. So, ayan, galing siya sa stat models na ano, na library. Tapos, ayan, seasonal decompose, milk model. Ito, yung ano natin, yung series natin. Tapos, yung ito, yung model. Since, kita natin, hindi naman siya, ano, di ba, multiplicative. So, kapag, ano, mag-open tayo ng open bar. Open bar. I-explain ko kung so, yan. So, since yung data natin ay ano, yung data natin ay ganito yung itsura. Diba? Yung ano, yung seasonality niya. Same size lang, di ba sila? So, ibig sabihin, additive yung ano, yung seasonality ng data natin. Yan, ganun. So, para malaman nyo, ito ang pinagkaiba ng dalawa. So, kapag multiplicative, makikita nyo yung data niya pag ano, palaki siya ng palaki. Nagbabagnify yung ano, yung seasonality. So, ayun, since yung data natin ay ano, yung data natin ay additive, so lalagay natin dito ay multiplicative. So, yun lang. So, ayan. Ayan. Tapos, etong ano, yung period is equal to 12. So, kung makikita natin, balik tayo dito sa data natin. Balik tayo dito sa data natin. Add na lang sa ano. Ayan. Kung makikita natin dito sa ano, sa file natin, ayan. Ayan. Naka-ano siya, yung data natin ay monthly. So, yung period natin, ano, so kapag monthly, ano siya, equal siya sa ano, yung period niya ay equal sa 12. Kapag monthly yung ano, yung distribution ng data natin. Ayan, makikita nyo naman dito, kada year, ayan, so ibig sabihin monthly. Kapag monthly, ayan, yung period niya is equal to 12. Ayun lang. So, tapos, etong kung makapansin nyo, bakit may ano, may ano dito, may semicolon. Kasi kapag wala yan, nagadoble yung ano. Nagadoble siya. Hindi nga siya doble. Ayan. So, mas maganda kung may semicolon dito. Ayan. So, ayan, makita nyo. Ito yung ano, yung actual na date, yung actual na ano natin. The actual na plot natin. Tapos, ayan, yung trend natin nyo. Ayan o. Pataas siya. Pataas. Tapos, ayun, seasonality. Ayan, seasonality natin. Kitang-kita naman siya na may ano, na same lang, parang halos same lang yung pattern nung ano, nung data natin. Ayan yung seasonality. So, ayan. So, para mas ma-confirm natin, so, napakadami nating confirmation. Tingnan natin kung, kasi di ba kapag may ano, kasi di ba kapag may trend at saka seasonality, ibig sabihin hindi stationary yung ano, yung ito, yung ano natin, yung data natin. So, confirm natin kung hindi po talaga siya stationary. So, ayan, ito yung code natin from stats.model, tsa.stat tools, import AD Fuller.
So, ayan yung test, yung para matest natin yung stationarity ng ng data o ng series natin. Tapos, ayan, print, yan, alam niyo na yan, AD fuller, ito yung pag call out dun sa function na na in-import natin. And AD fuller series, that draft NA, kasi kapag kapag minsan nilalagay natin, di ba? Kapag nag-test tayo stationarity, minsan may lag difference yung tayong ginagawa. So, yan, i-drop natin yung yung NA nun. Kasi di ba kapag nag-lag difference tayo, nagkakaroon ng ng null value. Yan, yung kung ilan lag. Kapag nag difference. Tapos yan, print AD statistic. Tapos ito yung p-value ang pagbabase natin mamaya. Since, ayun na nga, meron na nga dito If result 1, ayan, yung result 1, ito yung p-value yan, di ba? P-value is less than or equal to 0.05. So, yan, stationary daw siya. So, yan. Tapos, else. Stationary. So, kapag nilagay naman, ito na yung kinaulitan natin yung ADF test, yung ginawa nating function. So, yung series natin ay yung milk, di ba? So, i-call out natin. So, ayan, the data is stationary. So, meron tayong statistical evidence na nga siya, na hindi siya stationary. So, tama yung assumption natin na meron siyang trend at saka meron siyang seasonality. So, ayan. Tapos, try natin para mas ma-confirm pa natin, try natin i-log difference yung milk. So, log 12, then log 1. Kapag nag-differencing tayo, yan, kapag nag-differencing tayo ng periods equal to 12, matatanggal yung seasonality niya kasi yung periods natin ay equal to 12, di ba? Nandito yan. Ayun period is equal to 12. So, kapag tinanggal natin yung kapag nag-differencing tayo ng equal to 12, matatanggal natin yung seasonality niya. Tapos, kapag differencing naman tayo ng ng period, kapag nag-differentiate tayo ng 1, yan, log 1 differencing tayo, matatanggal naman yung trend, di ba? So, ayan, ito na yung yung bago nating series na nag-log 12 tapos nag-log 1. So, pinagsama siya. Yan, tapos ito, ADF test, kinall out ulit natin tong itong yung function natin na ginawa kanina. Ayun yung maganda sa sa Jupyter Notebook Pwede natin ma-call out yung function na ginawa natin nung before nitong itong notebook na itong cell na to. So, ayan, pwede natin siya yan. So, ayan. Kung makikita niyo yung p-value, napakababa niya. Ayun. Yung exponent niya ay 0.05. So, mababa siya. Mababa. Ayan, nasabi nga dito, the data is stationary. So, kung titignan natin dito ang p-value nito, 0.627. So, mas mataas siya sa 0.05. Kaya ito na. Kaya ang pinrate niya ay yung the data is non-stationary. So, kung dito ay, since siya, tinan nyo, ganito na yung magiging 0.0000. Yan, ganun. 1.8. So, napakababa niya. Mas mababa siya 0.05. Kaya, ang pinrate niya ay yung data is stationary. Since confirm na natin na na meron ngang trend at saka seasonality yung yung data natin. Pwede natin gamitan ng ito, yung next. Ito, since for context, ito, yung PMDARIMA na to, meron siyang function or method na pwede niyang i-explore yung bawat combination ng ARIMA na Remax. Yan. Oo nga pala, hindi ko pala siya nasabi nung una. So,
ang gagamitin nating model ay sa Remax. Arima. Yan. Sa pag-forecast ng data natin. So, ayan, since ganda siya install, kung wala pa siya sa inyo, exclamation point, pip install PM Darima. Tapos, ayan, pwede nyo na siya, ayan, from PM Darima, import auto Arima. So, ayan, makita nyo naman mamaya. Tapos, explain ko lang muna to. Ito yung function na gagamit natin, auto Arima. Tapos, yung series na, natin, i-model natin. Yung paghahanap natin ng model. So, ito, seasonal is equal to true. Na-confirm natin kanina yan. Tapos, itong D na to, ayan yung trend. Kasi, yung Arima, meron siyang specification na ganito. Ganito. So, P, D, Q. Yan. For context lang to. Tapos P, D, Q. Yan. Tapos yung period. So, M na lang. Yan. Meron siyang specification na ganito. Since na-confirm natin kanina na may meron siyang trend at saka seasonality. So, sinet natin to as equals 1. Yan. Yung D. Ito, for trend. Ito, for seasonality. Yan. Sinet natin siya as ganun. Para mas madali natin ma-forecast yung data natin. Makita nyo naman mamaya yan kung Ayan. Tapos, itong trace is equal to true. Ayan yung ayan yung makikita natin kung paano, kung ano yung mga combination na combination nitong itong specification ng auto Arima. Yan. Para tapos itong M is equal to 12. Ito yung period. So makita niyo naman mamaya kung ano mangyayari. Ayan. Performing stepwise search. Wait lang natin siya. Ayan. Ayan. So, kaya ko ito nilagay talaga para ma-force natin na ito na yung maging D at saka ito yung small d at saka yung D natin. Tingnan nyo, pansinin nyo. Ayan, yung small d natin. Ayan. Tingnan nyo, ito. Ayan. So, yung small d natin, ayan na-force siya, na puro 1 lang siya. Ayan. Diba? Yan, tapos M is equal to 12. M is equal to 12. So, nag-stepwise siya. Performing stepwise. Tapos, to minimize AIC. So, itong AIC, dito siya nagbe-base kung ano yung pipiliin niyang combination. Ito. Combination specification ng Arima. Yan. Tapos, ayan. Kung ano yung pinakamababang AIC, ayun yung pipiliin niyang best na model. Tingnan nyo, ang pinili niyang best na model ay yung Arima 110, 011, 12. So, hanapin natin dito, so, 110, 011. So, ito yun. 1066.207. So, kung makapansin nyo, siya nga talaga yung pinakamababang AIC. Yung score niya. Kung makapansin nyo, siya talaga yung pinakamababa. So, ayun yung ginamit na, ayun yung napili ng best model. So, maganda tong auto Arima na to para hindi na kayo mag-i-inspect doon sa kung hindi na kayo mag-i-inspect doon sa para hanapin yung P at saka yung Q, yung PQ, yan. Yung small PQ, tapos yung big PQ. Kasi kapag meron pang isang method na, manually nyo hanapin yung
specs nitong itong mga to. Yan, ayun yung yung pag pinlat nyo yung autocorrelation at saka yung partial autocorrelation, makikita nyo kung anong pwedeng gamitin na P at saka yung Q. So, ayun lang. Binigyan ko lang kayo ng idea para, yan, ito yung yung AIC niya, 1.6.207, BIC, tapos Langer-Cabrera, Q, kurtosis, yan. So, ito na yung gagamit din natin na na ARIMA sa pag-train natin dun sa data na, yan, sa pag-train ng data. Tapos, ayan, mag-data partitioning na tayo. Next ay yung data partitioning. So, sa data partitioning, ang ratio natin lagi ay ang standard ratio na pwede na madalas ginagamit ay 80% yung training period, tapos 20% yung validation period. Yan. So, ayan, ito yung yung syntax na ginawa natin para ma-partition yung yung data. Yan. df milk, tapos itong yan. Tapos, enter na natin. Para makita natin kung partition ba talaga. So, training, pwede natin siya i-train. So, hanggang 1973 siya. Tapos, yung validation. So, ayan. Yung validation, 1973 hanggang 1975. So, ito, yung training period ay yung first 80% ng data. Tapos, yung validation naman ay yung last 20% ng data. So, yun na na natin. Ang next ay yung na natin. Ito-train na natin yung yung model natin. Hindi. Yan. Dun sa Tapos, tayo, nag-import tayo ng Sarimax. Galing sa stat models, DSA, Sarimax. Tapos, import warnings. Kasi kapag wala na ito, nagkakaroon siya ng warning sa baba. So, okay lang naman kahit wala yan. Pero, para lang din hindi nakaka-bother. So, ayan. Training model is equal to Sarimax, yung in-import natin na function. Galing din sa sorry. Yan. Tapos, ito yung series natin, which is in training. Kasi nga, di ba, if you fit natin yung yung training natin na para ma-fit natin para ma-forecast natin yung validation period. Tapos, pag nakuha na natin yung forecast ng validation period, kukunin natin yung mga performance measures na mag-judge kung okay ba yung model natin. So, ayan. Sarimax, tapos yung order. Itong mga specs na to, itong mga argument na to, galing to dito sa na-train natin kanina sa AutoArima. Yung AutoArima, ito, which is yung ARIMA 110011 tapos 12. Yan. Tandaan nyo. 110 tapos 01112. Yung unang ay yung para sa tapos yung seasonal order naman ay yung sa mga big na letters ay yung seasonal order. Tapos since nilagay na natin sa isang variable, tapos i-fit na natin siya. So kapag that fit lang, mag-fit na yan. Tapos yung summary, i-show natin yung summary. Ayan. Kung makita nyo, ito na yung nag-improve yung yung results, yung summary ng pag-fit natin dun sa data. So, ayan. AIC, BIC, tapos yung Langer-Cabrera. So,
since na-fit na natin siya, na-fit na natin yung data, gagamitin natin itong training result para ma-forecast natin or ma-fit natin yung validation periods na pinartish natin kanina. So, bago pala yan, ito muna. Tingnan muna natin yung diagnostics, no? Training periods. Yung pag-fit natin. So, kung makita nyo, ayan, yung error, yung mga residuals ay, looking good naman siya since, and parang stationary na siya. Ayan. Ngayon nyo naman parang yung mga variance na halos equals na din. Mostly equal. Ayan. Tapos, itong histogram, makita nyo, approximately siya, normally distributed, di ba? Yan. Mukha na siyang normal distributed. Tapos, pang-QQ plot, ayan. Kung makita nyo, malapit naman dito siya sa linear line. Sobrang lapit niya. So, okay yun. Goods yun. Para good sa inyo na maganda yung fit natin dun sa data. Tapos, ito, yung parallelogram. Kung makita nyo, yung simula log 1 hanggang log 10, nandun siya sa nasa confidence interval siya. So, good sign din yan. Kasi kapag may lumabas yan sa confidence interval na yan, bad sign yan. Ibig sabihin, hindi naman pa. Medyo pangit yung natin, yung fit natin dun sa model. Yung model natin, medyo pangit yung model natin. So, since, mga green flags naman tong yung diagnostics natin, so, next na tayo. Yan. Explain ko muna. So, valid predictions equals to, predict na natin yung validation period gamit yung, kung yun, Remax. Prediction to validation period. Gamit yung model natin na ginamit natin dun sa training period. Yung result ng training result that predict. Tapos, start natin ay 1973. March 1, 1973. Check natin kung ayun ba talaga yung start. So, ayan, 1973, 01. Tapos, ang last niya ay 1975, 12/01. So, ayan, tama. Tapos, ayan, i-predict na natin. Ayan, ayun yung kanilabasan. So, para makita nyo yung side by side yung expected at saka yung yung predicted, kung magkakalapit ba talaga yung dalawa, yung forecast na yung na-predict natin at saka yung yung original na value. So, ayan, makita nyo, 871, tapos 883. So, medyo malapit, di ba? Hindi naman siya 921 tapos 924. So, ayan, 775, 773, 798, 782. Medyo magkakalapit naman. So, ayan, since nakita na natin, tapos next naman ay para magkaroon tayo ng di ba, hindi natin makita kung okay ba talaga yung data kasi may off nga, di ba? So, mas maganda kung tignan natin siya sa graph. Kung yun ba, kung okay ba yung model na ginamit natin. Yan, tingnan nyo, halos kamukha na. So, ibig sabihin, okay yung model natin na ginamit. So, last na, titignan natin para last natin yung tignan natin yung errors nung error. Para makita natin yung para makita natin yung RMSE, yung mga performance measures. So, ayan, tingnan nyo muna. Yung error is equal to validation. Tapos, minus mo lang yung prediction dun sa actual value. Ayun na, makukuha mo na yung error. Meron ka ng series na error. So, ayan. Ito naman yung sa mga performance measures para makita natin yung kung okay ba talaga yung model natin. So, ayan.
sum square error, yan. That's yung walang yun. Tapos, yan, production. Ito, yung MAPE. Tapos, yung may yung mga sikat na performance measures. Tapos, ito yung pinakasikat, yung RMSE, yung gamit na gamit. So, kung makita nyo, sobrang baba ng RMSE natin, which is 8.73 lang. So, ayun yung, yan. Kasi goods na goods talaga yung, yung model natin nung tinrain natin yung data. Ayan. So, since nakita natin na, okay na talaga yung, yung model na ginamit natin. Pwede na tayong forecast. Since, sa tingin natin na ay green flag naman yung, yung model natin. Pwede na tayong, pwede natin yung forecast yung future. So, next ay, itayin ulit natin yung, yan, yung, since di ba kanina, yung training, nag-data partitioning tayo, tapos, yung training lang na, yung training na, series lang yung, finit natin. Diba? O, ngayon, yung buong, yung buong data na, which is ito. Ito na yung itatrain na, yung, natin, fit natin. Kukuha na natin ng, yan, itong buong yan. So, ayan. Ganun ulit, same as that, yung sa training lang. So, shift enter. So, ayan. 1.006 months. Gagamitin natin ito ngayon para ma-predict natin yung or ma-forecast natin yung ayan. Tapos, yung diagnostics naman. Ulit. Ayan. Makikita nyo. Ganun ulit yung error. Tapos, para normal bell curve na siya. Ayan. Tapos, ito yung QQ plot. Malapit siya dun sa red line. Tapos, ayan. Yung, walang lumagpas sa confidence interval nung itong correlogram. Tapos, ayan. I-predict natin yung all data. Yung, para makita natin. Kasi, ang magiging itsura nun ay yung gagawa tayo ng ng plot na kasama-samahin natin yung yung actual data, tapos itong forecasted data, yung predicted na data, predicted na na value, ng data na yun, gamit yung model na ginamit natin, nakuha natin. Tapos makita nyo 1962-01 kasi titry ko siya kanina. Kapag ginawa mong 01 to, kapag ginawa ng January, nag-start siya sa 0. So, ginawa kang 0 to. Makita nyo naman yung mamaya. Tapos, ayan. Ganun lang ulit yung syntax. All that result predict start equals 1962. Ayan. Tapos, same lang din ito. Future forecast. All result that predict start 1976 tas January 1. Tapos hanggang 1976 tapos December 1. So, gagaya na sinabi ko kanina, i-predict natin to, yung future forecast ng 1 year. So, ayan, shift enter ko lang siya. So, para makita natin kung predict pa talaga, try natin i-plot yung yan. Tapos, ito yung plot ng prediction natin gamit yung model na nakuha natin. So, ayan. So, next naman ay ito na yung sinasabi ko. Yung pagsasama-samahin natin yung yung itong actual tapos itong predicted na date, predicted values, tapos itong future values, future forecast natin na values. So, PLD title, actual fetal and forecasted values of milk production from 1962 to 1975. Actually, 1976. Yan. Tapos, time, X label, production,
milk, label actual values, yan. Alam nyo naman yan. So, papakita ko na lang. So, ayan. Natapos na natin ayan, kung makita nyo. Actual values yung blue, tapos yung orange naman ay yung final values. Tapos yung forecasted values ay itong gray. Yung yung 1 year. Ito yan. So, kung makikita nyo, okay naman. Na-forecast na natin yung future ng itong data natin ito. So, na-forecast na natin. So, ayun lang. I hope may natutunan kayo sa video na to. So, bye.